Alright! Hello, hello guys! Good morning, good afternoon, and good evening. Natatawa ako, hindi ko alam kung bakit. So, ayan, eto nga yung ano nga ulit gagawin ko dito? Ayun, tuturuan ko kayo kung paano magsulat ang isang kagaya kong simpleng email copywriter lang na kung ano-anong pinagagawa sa buhay. Before anything else, I wanna say na sana sa mabuti kayong kalagayan. Drama. Well, ano kasi ngayon may bagyo, 'di ba? Yung Karina, and parang nakita ko sa news na may tatlo pang bagyo na parating. So, overall para apat na bagyo yung darating sa atin sa Philippines. So, I hope everyone's safe. And sana safe kayo at ng family nyo, and 'di ba, if unahin niyo yung family nyo kaysa tong mga training videos na to, 'di ba? Kumbaga panoorin niyo na sila pag may time kayo. Napaka-importante ng safety. Sa akin, importante ang safety. Yan yung number one why ko kaya ako nag-freelancer, yung safety ng family ko. Hindi ko na pinapansin masyado yung income, ganun, yung travel, yung time sa family, kasi ano na yun normal ng normal na siyang parang hindi naman normal, pero parang nasanay na ako na ganun yung benefits ko. Pero sa mga ganitong situation na na may mga ganyang bagyo, sobrang talaga ako thankful ako na freelancer ako, nasa bahay lang ako, kami ng wife and ng mga anak ko. So yun lang, I hope everyone's safe. So without further ado, ayan na, turuan ko na kayo kung paano magsulat. Siyempre included din dito yung yung pagre-research. So nakita ko yung mga comments nyo naman sa mga gusto nyong ipa-research ko. I mean, gusto nyong isulat ko yung mga target market, ganun. Pero naisip ko baka sobrang humaba kapag ginawa ko lahat. So, ngayon ang papakita ko na lang, isang market lang, pero ibang market to. It's something na wala akong alam. Okay? Which is, sinearch ko siya sa Google. So, wala akong alam dito actually. Ito ay parang dance studio, parang ganoon, di ba? So, okay, so yun nga, dance studio. Wala akong alam sa pagsasayaw, honestly. Parehong kaliwa ang paa ko. So, kung makita niyo ako sumayaw, Diyos ko, taraw lang kayo ng tawa, napakapangit. So, ito, wala akong alam dito. Hindi ko alam kung ano tong company na to. Sinearch ko lang siya sa Google actually. So, tingnan muna natin paano mag-research sa isang company, tsaka paano i-research yung audience nila. 'Di ba? Kumbaga, sino yung mga customer base nila. So, pag pupunta ako sa isang website, ito nga pala yung parang ito yung tinitingnan ko para kung papasa ba sila as my client. Kasi hindi lahat ng mga business pwede mo maging client 'di ba? As an email copywriter, ang unang-unang mong hahanapin diyan is yung opt-in page or landing page. Basta kung saan maglalagay ka ng email. 'Di ba? Email address. Which is meron siya. Ito sa baba. So subscribe to receive subscribe to receive occasional email offers and news. So technically may sila. Meron silang opt-in page. So ibig sabihin nag-i-email marketing sila. So yan lang yan ang number one ko tinitingnan sa isang potential client. Kung meron ba silang opt-in. Kasi kung yung client mo, whether coach sila, whether e-com sila, kahit anong business nila, pag wala sila niyan, hindi mo yung pwedeng i-offer yung service mo as email copywriter. Kasi hindi naman sila nagsisend ng hindi naman sila nagsisend ng emails 'Di ba? So, skip mo na yung ganun. So, actually, yun lang talaga ang tinitingnan ko. Pwede kong hanapin diyan yung nila. Katulad yan, pwedeng Facebook page nila, pwedeng i-DM ko sila diyan, or pwede ako makipag-build ng relationship by commenting, ganyan.
Pwede rin tong iba, YouTube, Instagram, LinkedIn, pero since hindi naman ako active dyan sa mga yan, di ba? Hindi ko na lang ino-open. Oh, actually, ito, meron silang Discord. Discord is para siyang WhatsApp, parang messenger siya na ibang application for messaging. So, isang messaging platform. Di ba? So, kung may Discord kayo, ito pwede. Kasi sa mga chat, parang chat rooms. So, sa mga chat rooms, mas nag-uusap sila dyan. Di ba? So, yan, ganyan. Ayan Discord. Di ba? Pang gamers to actually, kaya meron akong Discord. Ayan. Tapos, pwede mo rin tingnan dito kung ano ba yung offer nila. Katulad nito, meron silang free offer. Ayan. Click natin to. Ayan. So, pwede kang mag-sign up, magkaroon ng free offer, pwede kang mag-login through Google. And ayan, maglalagay sila ng email. So, kung may magsa-sign up, maglalagay ng email. Ayan, pwede nilang email yun. So, pwede ito for email copywriters, di ba? Yun lang. Ang maganda pa niyan, since meron silang free offer, so, ito yung parang lead magnet nila. Di ba? So, ito yung parang gift nila sa mga potential na pwede nila maging customers or maging clients. Di ba? Para magbayad. And hopefully in the future, magbayad ng ng mga plan nila. Parang may nakita akong plan dito. So, asan ba yun? Pricing. Ayan. So, ayan. May pricing sila for free. So, meron silang free classes. Tapos, meron silang monthly, which is $34.99 a month. Then, meron silang annual. So, I guess parehas lang itong dalawa. Pero ito, 1 year mong magbabayad ka na ng isang bagsakan na 1 year. So, meron din silang testimonial, ganyan. Okay. App pala to, app. So, ibig sabihin, app siya. Dance instructors sa app. Ngayon ko lang na pwede ko lang matuto sumayaw sa mga apps. Okay. So, medyo old school ako. So, hindi ko alam na pala to, na kaya pala to. Ano pa ba? Ayan, meron silang mga events, championship, calendars. Okay. So, yung mga secondary na lang naman eh. Basta ang una mong titignan dyan, yun nga, ulitin ko lang, etong email, opt-in, ibig sabihin, nag-email marketing sila. And then, yan lang. Plan. Kung ano ba yung ino-offer nila, kung may free, may monthly, ganyan. Makakatulong kasi yan pag pag nag-research ka. Yan, yun lang naman actually. Sa pag maghahanap ng direct client. 'Di ba? So, yan yung unang mong titingnan. Tingnan mo yung website nila kung meron ba silang opt-in page. Yan. Yan lang. Yan lang yung number 1. Yung iba, secondary na. Yan yung primary mong titingnan. O ngayon, paano ka ngayon magre-research ng ng kanilang mga customer? 'Di ba? Diba? Let's say, kunyari lang, naging client ko to. So, syempre, ang email ko yung mga customers nila, di ba? Yung mga, nagsa-sign up sa kanila. So, paano ko kakausapin sila as an email copywriter? So, ang number 1 dito, and ito, advice din to ng ibang mga email copywriters o email marketers. Ayan, gumawa na ako ng strategy para kung sakali man gusto nyong hingin, diba, andito siya. So, unang-una mong gagawin, tatanungin mo yung client mo kung meron ba silang resources, diba? So kung ako yung email copywriter, tatanungin ko to si Dance Vision. Ano ba yung mga ginawa mo na dati? Ano ba yung mga resources mo dati? Diba? Kung meron silang opt-in page dito, malamang nag-email na sila dati. So, tanongin mo yun yung number 1 din. Ano yung mga email na sinend nyo na dati? Diba? Tapos, bukod dun sa mga emails na yun, check nyo rin, ask nyo rin si client kung kung pwede nyo makita yung statistics. So, meaning, yun bang mga emails na yun, marami nag-open, marami bang naging sales ng email na yun, yun yung mga statistics. Wait, bigyan ko kayo ng example para mas maintindihan nyo. So, punta tayo dito sa so, system.io. So, itong system.io, ito yung ito yung ginagamit kong email marketing software. So, pwedeng iba sa client nyo, pero lang naman yan. Pare-parehas lang naman ng yan, ng mga ginagawa nila. Iba-iba lang yung features. So, pwede nyo makita pwede nyo tanongin, hindi nyo naman kailangan mag-log in dito sa
sa email marketing software ng client nyo. Tatanong nyo lang kung pwede nyo makita yung stats. So, katulad yan, ito, meron akong statistics dito. So, ayan. Diba? So, ayan. Ang number of email na nasend ko na from email marketing is more than 1,000 emails na. Tapos, ayan, average percentage of open email. So, pag nagsasend ba ako ng email, let's say 100 yung subscriber ko. Wait lang. Saan ba yung number of subscriber ko? So, ayan. Meron akong 142 subscribers, di ba? So, let's say 100 lang yun. So, out of 100, at least more than kalahati sa kanila, yun nag-open ng email ko. So, ibig sabihin, pag inopen nila yung email, may chance na basahin nila yon, and then kung meron kang mga binebenta doon, may chance na ibenta din nila. Okay? So, ayan. Ito gusto ko tong statistics ko. So, ayan. Spam reports per open email. Ito yung nagre-report sa'yo na kung spammer ka or kung spammer yung email mo. Importante to kasi pag mataas to, ibig sabihin, marami sa mga sinesendan mo ng emails or sinesendan ng client mo ng emails, hindi siya ayaw nila kasi nire-report ka nila as spam eh. And kapag mataas yung report mo sa spam, yung mga emails na isasend mo mapupunta sa spam. 'Di ba? Patay sa Gmail. So, mapupunta sila dito, yan, sa spam. And ano ba nangyayari pag yung email mo nasasend sa spam? Di ba hindi na binabasa? Usually dinidelete na lang yan eh. So, saan yung effort mo? So, kung mataas ang spam mo dito, kailangan ma-improve mo yan. As an email copywriter, kaya mong ma-improve yan. May mga strategies na ginagawa dyan. Pero, hindi natin pag-uusapan yun since medyo medyo malalim-lalim na yun. Para lang may overview kayo, di ba? Tapos ito naman, bounce email. Ibig sabihin, yung mga email na nilagay ng mga nag-subscribe sa client mo, hindi tama yung mga spelling. So, 0 din ako. Ibig sabihin, lahat kayong nag-subscribe sa akin, mga tama yung mga emails nyo. So, thank you dyan. Thank you. Diba? Yan. Ganyan. So, dito ako gusto ko talaga tong part na to. Ibig sabihin, walang nagre-report sa akin as spam at lahat ng emails nyo tama. So, pag nag-send ako ng email, maraming nakakabasa. Tapos, pag clinic nyo yung isang sa ibang email marketing software, baka baka iba to kung paano nyo makita. Pero, pag dito sa ginagamit ko, pag clinic mo yung email, makikita mo yan yung click eh. So, ibig sabihin, pag may nilagay kang link, ibig sabihin, tinignan niya kung ano yung link na yun. Pwedeng sales page, di ba? Pero ako, since wala pa akong binebenta, hindi pa ako masyado naglalagay ng click rate. Pero yung iba ko merong link, parang pinalink ko sa isang FB post ko. Wait lang. Check natin. Sabi yun. Ayan, ito to. May click rate ako. Diba? So, out of 51 sa nasend ako ng email na to, tong email na to lang 11 yung nag-click ng link. Ayan. Sa para basahin yung kung ano man yung pina-post ko na yun. So, yan yung email statistics ng na pwede nyong i-ask kay client. 'Di ba? So, baka malito kayo. So, yan yung mga resources na dapat nyong malaman. Ano ba yung mga email na sinend nila? Wait lang. Makikita natin yun. Katulad to. Ayan. Ito yung mga emails na sinend ko. Ayan. Nandyan siya. Ito pala. Dito mo lang makikita yung clicks ng iba eh. Ayan. So, yung iba diba 0? Kasi wala naman link yan eh. Kaya 0 siya. Yung iba may link. Ayan. Makikita nyo kung ilan yung diba? Yan. So, ang i-ask nyo sa client nyo, kung meron silang previous emails na ginamit, tapos yun ang i-analyze nyo. Diba? Dun nyo, previous emails na sinend ng client nyo, kung nag-email ba yung mga client, yung mga customer nila, yun din yung, pwede nyo rin i-analyze yun. Diba? Let's say, nag-reply sila sa email ni client mo, or sa email na sinend, sa mga emails na sinend ng client mo, yun. Kunin nyo rin yun. Yan. So, tapos, balik tayo dito. So, resources, emails na ginamit ni clients, emails ng mga subscribers, kung nag-email sila, nag-respond sila, tapos, email statistics. Yun yung yun yung mga importante nyo makuha. Tapos, kung pwede, kunin nyo rin yung yung mga products nila, kung may iba silang products,
Diba? Kung since app ito, tong Dance Studio na to, app, saan ba sila? Sa Google Store? Sa Google lang ba? Or meron sila sa, sa Apple? Diba? Or both. Yun, kung saan sila nagbebenta, mga platforms. Tsaka ask nyo rin kung ano yung mga strategies na ginagawa nila bukod sa pag-i-email. Let's say, saan ba sila kumukuha ng subscriber? Nagra-run ba sila ng ads? Or organic ba? Sa mga groups lang ba sila or pwedeng sa mga events, offline, ganun. Yun yung napaka-importanting makuha nyo yung mga yun. Kasi doon nyo maiintindihan yung yung demographics nung nila, kung sino yung mga customer nila. So, yan yung number 1. Pag ito nakuha nyo, hindi nyo na kailangan gawin to eh. Ayan, halos hindi naman sa hindi kailangan gawin, pero halos hindi nyo na kailangan gawin to. Itong mga susunod na step. Basta meron ka nito. Basta kompleto siya. Okay? Now, paano naman kung wala? Diba? Kumbaga, paano kung wala ka pang client, gusto mo mag-practice ng research, di ba? So, ito yung mga ito yung mga way para makapag-research ka. So, either punta ka sa communities, punta ka sa Google, pwede kang kumausap through Messenger, kung meron kang, let's say meron silang isang client or isang customer na matagal na silang customer nitong client na to, nitong business na to, pwede mo siya kausapin. Di ba? Pwede mo siyang tanungan. Di ba? Wait lang, bakit dalawang to? Bakit dalawang survey to? Namali ako ng tawag dito. Ito, dapat to interview lang. Ayan. So, either you interview, you chat, or you survey. So, interview pwedeng sa phone calls. Diba? Pero, most likely, hindi nyo naman gagawin to. Diba? Through chat lang. Itong survey, pwede nyo rin tong gawin through email. So, let's say, nagmo-market research ka, diba? Para sa client mo. Pwede mo sendan ng survey yung email list nila, yung mga subscribers nila. So, balik tayo dito sa ko. So, halimbawa, meron nga akong 100 subscribers dito, diba? So, pag meron akong gustong i-survey, diba? Kikreate lang ako ng email. Pwede akong mag-create ng email, ganyan, tapos kunyari help me by filling up this survey, diba? Ayan, sakto lang ganyan. Tapos mo na siya, i-send mo na yung gusto mong i-send sa sa mga subscribers ni client mo. Siyempre yung mga itatanong mo kailangan ang tawag related dito sa business na to. Baka naman kung ano-ano itanong mo, hindi pwede yun, di ba? So, yan lang. Ganun yung survey. Tapos, syempre, ask AI. Kung nahihirapan ka, always ask ChatGPT. Pakita ko rin sa inyo mamaya kung paano ba paano mag-ask kay ChatGPT. So, syempre, ide-demo ko to. Di ba? So, punta muna tayo sa community. Okay, ang keyword na lagi nyong gagamitin sa pagre-research is yung yung pain points. 'Di ba? Kung ano yung mga emotion na ginagamit nila para para bili ng isang product or ang isang service. Kasi kaya tayo bumibili is because hindi naman natin hindi lang natin binibili yung product or yung service eh. Ang binibili talaga natin doon yung hope, yung pag-asa na ma-resolve nung bibilin mo kung ano man yung problema mo. 'Di ba? So, ang keyword talaga doon yung problem, yung struggles, and actually nilagay ko na. So, rant, hate, frustration, struggles, confessions plus topic. 'Di ba? Yan yung mga gagamitin yung keywords, 'di ba? So, pero ang pinaka-paborito ko talaga dito is struggle eh. So, punta muna tayo sa struggle. So, since hindi ko alam tong client na to or tong market na to, ko muna. Pwede ko muna i-ask si ChatGPT. Wait, ask natin si ChatGPT. Bakit may ganyan to? Saan yun? ChatGPT na sana. Ayun. Diba? So, tanongin muna natin si ChatGPT. Syempre pag binigyan mo siya ng bigyan mo siya ng prompt. So, I have a potential ang tamang prompt. So, wait lang. Ganito kasi ako mag-type. Nagsasalita talaga ako. So, I have a potential client.
it's a dance studio but they have an app. Tapos tingnan natin kung ano yung makikita natin information dito. Foundation, wala ba ito, parang about us. Company, foundation. Ay, hindi yan. Diba maganda? Event, usually about us to eh. Ballroom dance pala to. So, tinuturo sila, ballroom dance. Okay. Okay, ballroom dance. Okay. Asa na? Ano yung about us? Ayun, ito. Ayan. Diba? Ayan na pala eh. So, punta ka sa facts. Here are the facts. Here are some information from their website. So, lagay mo lang dance vision, suitable for beginners. Tapos style, ayan. Ayan yung mga style nila. Ayan, kaka-copy paste mo. Ayan, hindi na kailangan. Okay. Tapos, sabihin mo kay ChatGPT, what I want you to do is tell me that the potential target market of this type of business. And include the top, tingnan nyo lalagay ko, the top 3 struggles of their target market. Tingnan natin kung ano sasabihin ni ChatGPT. So, ayan. So, ang potential target niya, beginners and enthusiasts. Individuals interested in learning to dance for the first time. So, mga beginner. So, pwede ang target nila is mga beginner, di ba? Sa bagay, nakalagay na rin dito eh. Ayan for beginners. Diba? Including those who want to take up dance as a hobby or a new skill. So, ang ano niya, varied yung age group niya. So, pero usually ang ballroom sa diba? Sa mga, di ko alam, dito kasi sa Tarlac, usually mga nagbo-ballroom, mga matatanda eh. Like mga 50 plus, ganun. So, pero hindi ko alam since naman to, app naman to. So, I guess, varied nga yung age group nila. Pero ang usually hinahanap nila, yung mga fun and engaging way to exercise or socialize. So, ito, mga keyword yan eh. Exercise and socialize. So, pwede mo i-target yung mga beginner na gusto mag-exercise or mga, let's say, hindi sila beginner pero gusto nila makipag-socialize, di ba? So, ayan. Ayan na yung, nakikita nyo na yung mga target market nyo, di ba? O, ito, pwede rin to, competitive dancers, di ba? So, ito yung mga, mga veteran na sa ballroom. So, kung gusto nilang gumaling pa, pwede nilang, bilhin yung app or bumili doon sa app, di ba? So, ayan, pwede rin mga social and fitness-minded individuals. So, ayan. Kita nyo, meron kagad tayong tatlong audience, tatlong market sa kung sino yung mga pwede natin kausapin pag nagsulat tayo ng email. 'Di ba? So, tingnan natin ngayon yung yung struggle. So, ang struggle ng mga market na to, accessibility and convenient. Oo nga since katulad dito sa amin sa Tarlac, yung mga ballroom dancer, yung mga tawag nila dito, yung mga nag-i-instruct, mga nagtuturo ng ballroom dancing. Wala namang mga studio dito dito sa Tarlac kasi nga probinsya to So usually pag nagtuturo sila, referrals. 'Di ba? Kumbaga kilala na sila. So parang ganito rin siya. So kung halimbawa ako gusto kong matuto ng ballroom dancing. Tapos wala naman akong kilala dito sa Tarlac. Mahihirapan nga akong maghanap ng na magtuturo sa akin. So accessibility and convenience, isa to sa struggle ko as someone na gustong matuto ng ballroom dancing. So okay to. Pwede nyong i-angle yung copy nyo dito. Tapos, ito, pwede rin to, yung mga mahina yung yung confidence. Tsaka yung mga beginner, medyo mababa confidence nila, di ba? Ayan beginner often struggle with confidence. Ayan, nai-intimidate. Parang freelancing din pala to So, pag nai-intimidate ka sa kasi nga bago ka palang freelancer, di ba? Challenge mo yon. Okay to Natutuwa ako. Minsan natutuwa ako mag-research sa sa mga market na hindi ko alam.
Tapos, ito, syempre number one to, cost and commitment. Usually, yung mga gusto mag-ballroom, may pera naman eh, di ba? Pero yung commitment, yung pagbibigay ng time, ayan, medyo struggle nga yan. So, ayan, kita nyo na yung struggle, di ba? So, tingnan natin kung makaka-research tayo. Let's say, ano nga yung ano ko? Struggle, di ba? Okay, ito to. Struggle, tingnan natin. Struggle in ano, let's say sa ano tayo, sa struggle in finding dance class. Dance class. Ballroom, dance class materials. Sige, tingnan natin. Okay, so punta muna tayo sa communities. So, una, pwede dito sa FB. Tingnan natin. Ayan, struggle in finding a ballroom dance class. Tingnan natin kung meron dito sa ano, sa mga post. Tingnan natin. Bakit marriage to? Wala. Hindi. Bakit mga tourism to? Mali-mali lang itong mga pinapakita ni FB eh. Tingnan natin sa groups. Ayan. Ito may paano. Ayan, may public group. Tingnan natin. Okay, tingnan natin kung makakahanap tayo ng ano, ng something dito. Pwede kayong mag-search sa group eh. Ayan. So, ayan lang. Dito lang sa group na to. I'm looking. So, ito, parents siya. I'm looking for a new dance partner for my daughter. She's 16 years old, tall shoes. Okay. A class in Boston. So, hindi ko naiintindihan yan, di ba? So, ayan, nakikita nyo ngayon kung paano magsalita yung market nyo. A class in Boston. So, ako hindi ko alam yan, di ba? So, send a private message. Isa lang actually yung nakita dito. Tanggalin natin. Struggle. And since ano naman to, mukhang dancing talaga to, type lang natin struggle. Di ba? Together as we grow, wala rin. Okay. So, wala siyang masyado dito sa sa FB. Tingnan na, ito dancewear. Tingnan na natin. Tingnan natin kung meron sila. Okay, open ko na rin tong Google. Tingnan natin. Search. Wala. Okay. So, wala masyado dito sa Google. Pero, yung ibang market, I'm sure makikita nyo dito. Like, di ba yung mga copywriting, struggles in copywriting, di ba marami dyan sa, sa Facebook groups. Diyan ako nakakahanap ng mga, ng mga new friends. So, okay. So, dito tayo sa Google. Wait lang. Community, forums, Quora, FB groups. Ayan. So, dito muna tayo sa Quora. Okay din itong Quora eh. Quora. Okay, close muna natin itong FB. Kailangan ko mag-login. Wait lang. Itong isa kong email, may Quora ako dito. Quora. Login. Bakit login na naman? Ayun na. So, dito pwede kang mag-ask, mag-search eh. Diba? Wait lang. So, struggle in finding a ballroom dance class material. Ano ba to? Ayan. Ito, katulad niya. How do you find ballroom dancing classes? So, ayan na. Nakikita nyo na yung di ba? Yung question. Ito kahit 5 years na to, makikita nyo sila. So, in my opinion, private dance clubs are the best value. Just Google dance clubs or dance venues in Columbus. So, ayan, di ba? So, yung mga private dance clubs, para sa taong to, yan yung best value sa kanya. So, pag nagsulat ka ng copy, pwede mo kayong i-position yung yung client mo or yung business ng client mo na pwede nyo kontrahin siya actually. For example, yung katulad nito, yung dance clubs, mahirap hanapin paano kung wala sa lugar nyo. Pero yung app namin, anywhere, pwede nyong gawin. 'Di ba? Pwede kayong mag-practice anytime, anywhere. So yun yung advantage nyo. So ayan, pwede nyong gamitin tong word niya, 'di ba? Pwede nyo sabihin na
Some people think private dance clubs are the best value. But what if there's no clubs in your area? Di ba? Ganun yung mga ano eh. Yung mga pwede nyo sabihin sa ano nyo, sa copy nyo. Di ba? So, ayan, katulad yan. I start with a search of dance studios near you. So, 'di ba? So pwede nyong i-angle na ano, 'di ba, na kung wala kang mahanap sa area nyo, o di eto tong app namin, anytime pwede, 'di ba? O yan, nakikita niyo na kung paano yung pagre-research na nagiging ano, makakatulong sa copy mo. Actually, you can tawag dito. Wait lang, may ginagamit ako dito eh. Asan ba 'yun? AI tools, carousel, itong tag crowd. Ayan. Tong tag crowd, okay to para makita nyo yung ano, yung mga common words na sinasabi. Halimbawa, ito, hindi yan. Ito, copy paste natin dito. Ayan. Tapos, hanap tayo isa pa. Ayan. Oh, ito, katulad ito, itong marami, itong ganito karami. Itong, ano, isa sa mga the best na kuha na ng research. Ayan. So, ganyan. Tapos, visualize. O, ayan. Yung mga malalaking ano dyan, yung mga malalaking words na nakita nyo, ibig sabihin yan yung ano, yan yung, sa tatlong kinapi-paste ko na ano, na nagsalita, ayan yung common. So, yan yung mga words na pwede nyong gamitin sa ano, sa copy nyo. Pag nagsulat, saan na yun? So, pag nagsulat tayo dito, mamaya, papakita natin. Diba? So, ayan, pwede nyo na i-chat GPT. So, ballroom, basic, beginner, o diba yung kanina, nakita natin sa ano, sa kay chat GPT, ay mga struggle, basic, beginner, days, diba, fun, yung mga gusto nila eh, partner, practice, diba? So, yan, ganyan yung ano, yung pagre-research. Sa struggle pa lang to hindi ko pa ginagamit yung rant, hate, frustration, confessions, diba? Pero ako ano, basta, actually yung ganun lang, okay na ako dun eh. Diba? Pero pakita ko pa sa inyo iba para mas ano kayo. Forums, pwede rin dito sa wait lang, sa Google din to actually. Struggles of ano nga yung struggle na keyword natin? Nakalimutan ko tuloy. Nakalimutan ko. Ano nga yun? Wait, naka-chat GPT yun eh. Ay, nawala. Listen na. Struggles of finding ballroom dancing partner. Ayan. So, dito na natin ilagay sa Google. Ayan. O, ayan, sakto. May Quora, no? Ayan, Reddit. Ayan. Ito yung, ano, for forums, the best naman to. Discouraged by not, ayan, I'm a collegiate ballroom dancer in Manhattan. So, ayan. Ito lang, okay na. Itong ganito kahaba. Pwede nyo nang kunin to as, ano, as inspiration sa isusulat nyo. Diba? So, pwede nyo na ilagay sa, ano, sa na yun? Sa tag crowd. Diba? Yan. So, saan pa ba? Ano nga yung sinabi ko? Forums, Quora, FB group. So, wala FB group. Meron sa forum, meron sa Quora. Sa Google, meron sa mga vlogs, sa YouTube, sa Amazon. So, let's say, struggles of finding a ballroom. Yan natin, vlog. O, ayan, may vlog na, di ba? Finding love through dancing. So, ayan. Di ba? Pero ako, hindi ako masyadong dito sa mga vlogs, actually. Hindi ko sila masyadong gustong kuhanan ng information. Kasi itong mga vlog, na-edit na yan eh. Na-edit na, napaganda na, na-polish na. Hindi katulad ng mga communities. Walang edit-edit dito eh. Kumbaga, ito yung mga raw, mga hilaw na mga words. So, kung ano yung sinulat nila dito, yun talaga yung feelings ng mga nagsulat. Diba? The first time. Hindi katulad nitong mga vlogs na na-edit na. Sa YouTube, na-edit na yung mga video na yan. Diba? Ito tong Amazon. Actually, good tong Amazon. Tingnan natin. Tagal na akong din nagpunta dito sa Amazon. So, sa Amazon, punta ka dito sa mga comments. Halimbawa, wait lang, dance, ano to, di ba? Dance app. Let's say ballroom dancing. Ano ba? Books. Hindi. Training. Natin training. So, mga books nga yung lumabas. Di ba? Halimbawa lang sa books. Di ba? Mukhang mahirap makahanap ng about dito. So, dito punta ka dito sa book.
turuan ka ng ballroom dancing, tapos sa comment, huwag mo titignan tong 5 star. Ang titignan mo, tong mga mabababa. Kasi sila yung nagkaroon ng negative experience eh. Diba? Ayan, tingnan natin. The British not only drive on the wrong side, but also very hard to adapt to US dance steps. So, ayan, katulad yan. So, ang instruction dito is British, siguro British, or US dancing siguro tong book na to. Pero, hindi niya nagustuhan kasi British dance step yung hinahanap niya. So, ito, pwede nyo rin ilagay ito na yung app, meron siyang dance steps ng iba't ibang bansa. So, kahit taga saan ka, pwede mong gamitin tong app na to. So, ayan. Diba? Dito nyo makikita yung mga pain points nila yung mga pwede yung isulat. Tulad nito, maybe for professionals only, can't make heads of tails and I can dance. Diba? So, ito, hindi siya professional pero marunong siyang sumayaw. So, pwede nyo i-angle yung isusulat nyo na na kahit beginner ka, kahit medyo marunong ka na, or kahit professional ka na, pwede pa rin sa'yo tong business na to, tong business na to, tong app na to, tong ballroom app na to, di ba? Ayan lang makahanap na kayo ng mga dyan, no? Di ba? Mga natutunan nyo na kung paano mag-research ng tama, di ba? Saan na yung, ayan, di ba? So, ngayon ito, as interview chat survey, may idea naman na kayo nyan kung so either interview kayo ng isang customer ng client, pwede makipag-chat kayo through FB or send nyo ng survey, 'di ba? Through emails. 'Di ba? Tapos majority ng sasabihin doon. Makikita nyo rin yan sa mga ni-research nyo dito 'di ba? So, tapos ilagay nyo lang dito sa sa tag crowd. Ayan, makikita nyo na kung ano yung 'di ba? Ngayon, ano yung mga pwede mong itanong through interview, chat, and survey? Ito na siya actually. Ang importante dito is ito, single SMIQ, single most important question. Ay, natutunan ko yan sa sa tribe. What's the biggest challenge when it comes to ballroom dancing? Diba? Tapos, ayan. Pwedeng after nito, ito yung susunod mong itanong. Diba? Tapos, syempre, i-record mo na lang kung ano yung mga, or isulat mo lang kung ano yung mga sinabi niya. Ayan. Yan lang siya actually. Diba? Interview, tsaka chat, ito yung for me pinaka the best na makuha na ng info kasi kausap mo talaga harap-harapan yung tao nun di ba? Especially sa chat kasi sa chat sinusulat niya talaga galing sa isang tao talaga. So yan. Ganyan ako mag-research ng bagong market. So kita nyo hindi ako nag-take ng sobrang habang like 20-30 minutes lang yata inabot ko. 'Di ba? Ang dami ko na nakuwang info. Tapos ito, pwede ko i-save. Pwede ko ba i-copy paste to? Pwede ko pala i-copy paste actually, itong tatlo lang na to pwede ko nang i-save kay ChatGPT here's some info of the struggles of the market of this business. Pwede ko lang sabihin sa kanya na analyze it and we'll use it to write a copy, to write an email copy. Diba? Tapos pwede ko lang sabihin use the common words that is used in these sentences. Ayan, type ko lang. Diba? So, ayan na. Diba? So, ayan na. May analysis na si ChatGPT, di ba? Pero, hindi ko muna kukunin yun. Ngayon, eto na. Magsusulat na tayo. Di ba? Nakakita na tayo ng pwedeng isulat Okay. So, ganito ako magsulat ng email. Actually, lang to simple lang to. Pero, usually, ganito yung formula ginagamit ko. So, kaya, hindi ko alam kung ano itatawag dito. Kaya nilagay ko na lang the Ryan way. Di ba? So, okay. Umpisa muna tayo. Okay. So, ang target natin is, is beginner, intermediate, tsaka mga professional. So, syempre, mag-umpisa muna tayo sa subject line. Subject line. Okay. So, pag gumagawa ako ng subject line, ang
marami akong alam na paraan para gumawa ng ng subject line. Pero ang favorite kong formula is self-interest plus benefits. So meaning, do sa subject line ko pa lang, andyan na yung yung parang benefits ng magbabasa, yun yung self-interest. Wait lang, bakit benefits? Sorry, mali. Curiosity pala to. Ayan. Sorry. Kaya nalito ko eh. So, self-interest plus curiosity. Ibig sabihin, andun yung interest nila, andun yung benefits na makukuha nila. Pag binasa nila yung subject line, tapos, may ilalagay pa akong tweak para maging nakaka-curious yung yung babasahin nila. Bakit kamo may curiosity? Bakit powerful to? Actually, proven to eh. Ilang email copywriting course ng tinake ko, even with the tribe kay John Pagulan at kay Alan Ngo. Sobrang rin nila to. Nire-recommend. Iba lang yung term nila, pero ganito rin siya actually talaga. So, bakit self-interest plus curiosity? Kasi ganito siya. Tingnan nyo yung punta kayo sa mga emails nyo. Diba? Ano yung napapansin nyo na na iba compared sa ibang types of copywriting? Let's say, sales page or landing page. Or landing page. Wait lang. Kuha tayo example ng landing page. Ayan. Diba? Landing page sample. Diba? Tingnan natin. Ito to. O tayo ng sample ng landing page. Para lang maintindihan nyo yung sinasabi ko. Tingnan natin itong saka. Saan na yan? Ang tagal. Diba? Okay. So, ayan. Tingnan nyo yung landing page ng website na to compared sa email. Diba? Ano yung difference nila? Ang difference nila is ganito. Itong landing page, pag binuksan nyo yung landing page mismo, andyan na lahat eh. Ito na yung title, tapos ito na yung opening line nila or pang hook nila. Tapos ito na yung call to action. Kumbaga sa isang page, andun na lahat. Diba? Kahit yung sales page, di ba yung sales page mahaba? Tapos andun na lahat sa isang page lang. Usually, ganun Pero sa email, iba. Sa email, hindi mo mababasa yung laman eh. 'Di ba? Yung body ng copy. Ito andito na lahat ng body Title, body, 'di ba? Pero sa email hindi. So bago mo mabasa yung email, makikita mo muna una yung subject line. 'Di ba? So kung yung subject line mo napaka-common. Most likely hindi yan i-open kasi alam na nila yung marami sa mga readers mo sa email. Alam na nila yung yung gusto mong ituro. Halimbawa, halimbawa, ang example ng subject line ko, self-interest lang. Halimbawa, how to become a better ballroom dancer. Diba? Yan, self-interest yan eh. Diba? Paano ka maging mas magaling na ballroom dancer? Or pwede rin 3 tips to dance better, or 3 tips to dance gracefully. Let's say gracefully. Diba? In ballroom. Diba? So, itong mga subject line na to, okay naman sila, diba? Wala namang mali. Andyan yung benefits yung self-interest. However, do you think yung mga naghahanap ng way para maging better ballroom dancer, hindi sila tingin nyo hindi na sila nanonood ng video sa YouTube or hindi na nila ginugel yan, di ba? Most likely ginugel na yan nila eh. So kung yan ang ang email, ang subject line mo, di ba? Syempre yung reader iisipin niya nila. Nabasa ko na 'to ba't bibuksan ko pa, di ba? Parang waste of time. Di ba? So, yan yung yan yung reason kaya mo siya lalagyan ng curiosity. Kasi, diyan mo siya i-hook or para ipo-prompt mo siya na i-open yung email mo. Parang parang sinasabi mo na kahit nabasa mo na tong benefit na to, meron ka parang hindi alam kasi nga nilagyan mo siya ng curiosity.
'Di ba? It's parang sinasabi sa utak ng reader na ano kaya 'to? 'Di ba? 'Di ba parang nakaka-curious, 'di ba? So, 'yun. Ganun yung ganyan yung favorite formula ko. 'Di ba? Self-interest plus curiosity. Ngayon, paano naman kung curiosity lang? Mas mahirap 'to. Kasi magiging napaka-vague or magiging napakalabo nung email mo. Ano ba magandang curiosity na ano ba maganda? Ano ba? Halimbawa ganito. Ano ba yung naisip ko? Ito. Halimbawa, ano ba? Hindi ko kasi auto-market na ito eh. Kaya walang automatic na pumapasok sa utak ko. Ano ba? Halimbawa lang ganito. Dance moves. Dance moves. Halimbawa, ganito lang, dance moves, di ba? Example lang. Wala akong maisip talaga, sorry. Pero, yun nga, curiosity. So, actually, kung babasahin mo to, dance moves, kung dancer ka, I think mako-curious ka pa rin eh, dance moves. Okay. Pero, wala yung benefits eh. So, pwede ring isipin ng reader mo na, dance moves, what do you mean by dance moves? Parang ganun. So, parang, kung ito, ang nasa isip ng reader na, nabasa ko na yan, baka waste of time lang, basahin. Ito naman, parang, dance moves? Anong dance moves? Diba? So, parang mas na-confuse palalo yung reader. Diba? So, kaya mas maganda pag pinagsama mo yung self-interest plus opening line plus curiosity. Halimbawa, ito yung combine. Tingnan natin. Wait lang. Halimbawa ganito. How to do this dance moves. How to do this ballroom dance moves by isip tayo na ng pangalan ng sikat. Sino ba sikat na? John Travolta. Ano ba si John Travolta? Di ba? Ayan. Di ba? So, di ba? Di ba, pag tinignan nyo siya, how to do this ballroom dance moves. Hindi. Wag how to do. How to improve. How to become a better dancer. How to become, hindi siya bagay. How to do this ballroom dance moves that is used by John Travolta in a movie. Di ba? Yan. Ang ganda ng subject line. Di ba? So, tuturuan mo siya ng ballroom dance moves na ginamit ni John Travolta sa isang movie. Di ba nakaka-curious yan. Di ba? So, technically, gusto mo nung turuan gusto mo siyang turuan ng dance moves, tapos at the same time, nakaka-curious siya kasi ginamit siya ni John Travolta in a movie. Di ba? So, kung hindi nyo kilala si John Travolta, medyo matandang actor na to sa Hollywood. Di ba? Pero sikat siya dati. Tapos meron siyang sikat na dance movie. Yung Grease yata yun. Pero di ko pa napapanood yun. So, example lang naman yan. Diba? So, pag yan yung nakita mo subject line, di ba nakaka-curious siyang basahin. So, ballroom dance move, tapos ginamit ni John Travolta. Diba? So, it's a good, it's a good combination. Diba? So, wait lang. Ito natin gawin yung sa baba yung pinakabuong email. So, ayan yung subject line mo. How to do this ballroom dance move that is used by John Travolta in a movie. Diba? So, yan. Meron na tayong subject line. Ngayon, tanong tayo sa opening line. Okay? Ano yung opening line? Yung opening line, tawag tayo sa email. Ito ang opening line. Halimbawa, open tayo ng,
ni JTL. Diba? So, ito yung subject line niya, diba? Cheerleading. Ang opening line, ito. Actually, hindi naman ito. Ipakilala ito. Ito ang opening line usually. Usually, ito, or ito, or ito. So, yung first 2, 3 sentences, yan yung opening line. Diba? So, ngayon, meron akong golden rule sa opening line. Pag kailangan, kung ano yung subject line mo, kailangan tong ano mo, tong tawag dito, tong opening line mo, related siya sa subject line. Ibig sabihin, hindi pwedeng ang tinuro mo, ang promise mo dito, ito kasi yung promise mo sa subject line mo. Hindi pwedeng ang promise mo dito, Dance Moves by John Travolta. Tapos pagdating sa opening line mo, here's how, halimbawa lang, here's how Celine Dion sang in Titanic. Diba? Halimbawa lang, diba? So, ang layo, diba? So, ito, promise mo, dance move, pagdating sa opening line, singing. So, parang ano lang to, parang nang clickbait ka lang. Diba? So, kung ako yung reader, mako-confuse ako lalo. Bakit napunta kay Celine Dion? Instead na babasahin ko siya dire-diretso. Diba? Mas lalo nakakalito. So, yan. Yan ang ano, yan ang wag na wag nyong gagawin. Diba? Always keep your promise. When it comes to your subject line and your opening line. Diba? Okay, so sulat na tayo ng magandang opening line. Diba? So, how to do this ballroom dance move. Actually, ang hirap sulatan ng opening line to kasi inimbento ko lang to Pero sige, tingnan natin. Ano ba maganda? Titingnan ako ng sample sa mga swipe files ko. Tingnan ko. Ano ba maganda? Wait lang. Well, ito, pwede natin sabihin ganito actually. Pwede yung parang surprising fact. Ganun. Diba? So, how to do this ballroom dance move that is used by John Travolta in a movie. So, to keep the promise, pwede natin sabihin na kailangan to short lang. Opening line dapat, usually yung unang line, short lang talaga. But did you know that the famous dancer turned actor John Travolta did this in his movie Grease. Diba? So, ayan yung opening line mo. At least, diba, na-promise mo. Kinip mo yung promise mo dito. So, dance moves pa rin yung promise mo. Diba? Tapos, tuloy mo na ngayon. Ano ba maganda? Wait. Did you know that the famous dancer turned actor did this in his movie Grease? Pwede mo sabihin na. Did this ballroom dance moves. It's true. Tapos, it's called ano ba maganda wait, invento na lang tayo. Nahihirapan ako kasi hindi ko ito masyado na research pero invento lang. So, it's true. It's called let's say the Travolta Rumba. Let's say lang Rumba. Ano mas pwede ng Rumba? Or let's say Tango. The Travolta Tango. Ayan. Diba? It's true. It's called the Travolta Tango. Tapos, so ayan na yung opening line natin, di ba? So, ano ba yung sunod? Ayan, opening line. Ayan. So, ito yung subject line, ito yung opening line. Ayan. Ngayon, punta naman tayo sa body. Diba? Pagdating sa body, ang way ko ng pagsusulat is either I teach or I entertain. Di ba? So, either, eto na yung dito na yung magtuturo ka Kasi sabi mo, di ba?
It's true, it's called the Travolta Tango. Tuturo mo ngayon, ano yung Travolta Tango? Di ba? Ngayon, pwede rin siyang i-entertain mo since naka John Travolta ka na. Ano mo na, igawan mo na siya ng story. 'Di ba? Or pwede ring well, hindi na akma dito yung trivia. So let's go na lang with teach and entertain. So bakit teach and entertain? Kasi yung mga yung mga nagpupunta sa online. Usually dalawa yung reasons kung bakit nagpupunta ang tao sa online. Either gusto nilang matuto or gusto nilang ma-entertain, di ba? Kaya nga, di ba sa YouTube, may mga entertaining videos, Netflix, di ba, may mga movies, pero meron din mga documentary, di ba? Katulad nito, nagtuturo ako. So, kaya nyo to panonorin kasi gusto nyo matuto. Di ba? So, ganyan ko siya isusulat. So, ano ba magandang halimbawa? Let's say teach. It's true, it's called the Travolta Tango. So, sulat mo lang na to. Here's how to do it. 'Di ba? So, lagyan mo na siya ng step, 'di ba? Step 1. Ano wala akong alam na dance steps actually. So, ano ba maganda? Travolta Tango. Wait lang, ask ko lang si ChatGPT. Ano yung mga what are the simple steps in tango? Ano ba 3 steps lang? Give me some simple 3 steps in tango. Ayan. Ay, gumana. Ayun. Ayan. So, basic step, forward, backward, walk. Ayan. Diba? So, ayan. May step na tayo. Nakakatawa naman to. Natutuwa ako. So, here's how to do it. Basic step, but instead of, diba? Anong sabi dito? Instead of forward and backward walks, he did sideways, di ba? Instead of forward and backward, sideways niya ginawa. So, ayan, may step 1 na tayo. Then, step 2, lahat to ini-invento ko lang, guys, para lang may idea kayo kung paano magsulat, di ba? Tapos, the court. Ano ba yung the court? Let's say, balik rin natin. So, kung ito yung kasunod, as ito yung last, ibahin natin, di ba? The promenade. Ayan. The promenade, but much faster. Hindi ko alam kung ano to. So, inimbento ko na kung ano yung pwede niyang gawin. Kung may nanonood man dito na ballroom dancer, pasensya na po. Ayan. So, the court. The court or the corte, but slower. Diba? So, ayan na. So, ayan na yung teach mo. Diba? Ayan na yung pagtuturo mo. Ayan na yung diba? So, technically, kinip mo pa rin yung promise mo from the subject line. Diba? So, movie, ginawa niya sa Grease, Travolta Tango, tapos, ayan yung step. Tapos, pwede mo ngayong pwede mo ngayon i-continue sa sa gusto mo pa sabihin. It's actually quite easy. Plus, let's say, pwede mo sabihin, plus you can do it. It's actually quite easy. Tapos, you can even do it without a partner. Diba? Let's say, kaya mo siyang gawin kahit wala kang partner sa ballroom. Diba? Yun lang eh. Actually, ito lang. Basic lang naman yan. Ngayon, next. Ano yung next ko? So, ayan na. So, nagturo ka na. Diba? Ngayon, kung gusto mo siyang gawing story, paano ba? Pwede mong sabihin na instead na here's how to do it, pwede mong sabihin na here's where I saw it. As I watched Grease, in the part where John Travolta danced in the ending, 'di ba? He did these steps. O 'di ba? So meron kang story, tapos ando pa yung yung teach mo, 'di ba? So yan, ganun, sample lang 'yun. Wait lang, lagyan natin. So entertain part. When I was watching his famous movie,
I saw him doing these steps as the movie was about to end. Here's how he did it. Here's how John Travolta did it. O di ayan, may story ka na, may entertain part, may teach part. Diba? So, pwede kang mag-teach lang, pwede kang mag-entertain, pwede mo rin i-combine. So, ayan siya. Entertain. Lagyan natin ng bold. Bold. Tapos, ito, subject line, opening line. O, diba? Ayan, no, may email na tayo. How to use this ballroom dance move that is used by John Travolta in a movie. Did you know that the famous dancer turned actor John Travolta did this ballroom dance in his movie? Dance moves in his movie Grease. It's true, it's called the Travolta Tango. Tama ba? Wait lang. Grease. Si John Travolta to, di ba? O, ayan o. Si John Travolta. Inaano ko lang, baka mali-mali ako eh. Ayan. Luma na kasi yung movie na yan. So, ayan. So, ayan yung body, teach or entertain. Diba? So, entertain part, teach or entertain or both. Diba? So, teach part. Tapos ngayon, ang next na nito is punta ka na sa offer. Diba? So, punta ka na sa offer. Dito ka ngayon magse-segue na sa offer mo. Ito ang isa rin to sa napapansin ko sa mga baguhan. Wala silang masyadong transition na ginagamit. Transition words. Diba? Lagi kayong gagamit ng transition words pag mag-iiba na kayo ng topic. So, kung ito, dito ka na nagtuturo, dito ka na nag-i-story, since mag-o-offer ka na, kailangan magkaroon ka ng transition. Hindi pwedeng lagay mo na kagad dito na ano yun? Anong tawag dito? So enroll since teaching. So enroll in our ballroom. So enroll in dance fusion and learn how to dance like John Travolta. Diba? So, parang pag sa Tagalog parang, nagkukwento ako ng magandang kwento. Like, let's say may chinichismis ako, tapos biglang iniba ko yung usapan. Diba? Parang, siya, pag binasa mo siya, medyo nagiging confused yung reader. Parang nabigla siya. Parang iniba mo yung usapan, diba? Doon pumapasok yung transition words. So, huwag nyo kakalimutan ang transition words. Ang transition words naman, madali lang. Pwedeng but, pwedeng believe it or not. Diba? Mga ganyan. Pwedeng let me share something, ganyan. Kumbaga, sa Tagalog, parang parang maiba ako. Yan, di ba? Parang ganun. So, parang, pag kami ng misis ko nagkukwentuhan, may kinukwento siya about something, kasi meron ako naisip na ibang topic. So, pwede ko sabihin na, maiba nga pala ako. Di ba? Parang ganun yung transition words or phrases. Paano ba tong may naisip ako kanina is actually quite easy. You can even ito. Ang magandang transition dito is ito. But you know what? Diba? Ang transition word ko lang is but. Diba? So, but do you know what is not easy? Diba? So, ayan, transition word. Ayan natin ito. Transition phrase. Ayan. Diba? So, siya? But do you know what is not easy? Wait lang. Sobrang napadoble yung easy. So, balik ka rin na lang. But do you know what is difficult in ballroom dancing? Ayan. Diba? So, iniba ko lang. Pero technically, parehas lang rin sila, diba? At least, connected to dito. So, ayan yung transition phrase. But do you know what is difficult in ballroom dancing? It's finding It's finding a dance studio that will help you become a better dancer. Diba? It's finding the right dance studio. Diba? So, ayan na yung yung problem, di ba? Ito yung mga nakita natin sa research natin, yung mahirap maghanap. Ano yung ginamit nilang words dito? Di ba may isa nagsabi dito na
na private dance clubs. Okay. Tapos, pwede mong sabihin dito na finding, and then yes. Ito na yung ano, yung parang binabasa mo na yung isip ng reader. Kasi ano pwedeng iniisip nila ito, tong private dance clubs, di ba? Pwede mong sabihin dito na ano, yes, there are private dance clubs that could be near your area, di ba? However, di ba? So hindi ko na ni-use yung but. However, di ba? Ano ba magandang scenario? However, what if those dance clubs are expensive? Di ba? What if those dance clubs are expensive? Di ba? Di ba nakita natin to sa mga struggles kanina kay ChatGPT? Diyan yan Saan si ChatGPT? Di ba? Ayan yan di ba? Affordable. What if yung mga dance club nga naman expensive? Di ba? Tapos, wait lang. Let's go natin dramatic. However, what if those dance clubs are expensive? What if those dance clubs only accept hindi, what if you are a beginner and scared that everyone might make fun of you? Di ba? Ayan Ayan na, tinatarget na natin yung ano nila, pain points, di ba? What if expensive yung mga dance clubs? What if beginner ka tapos, di ba, takot kang mapagtawanan? Di ba? Andiyan yan Ayan yan value, hindi. Nasaan na yung struggles? Struggle. Di ba? Ayan, confidence and skill level. Tapos, cost and commitment. Ayan, to. Tingnan natin tong commitment. Di ba? What if those dance clubs, what if you need to commit to those dance clubs? Hindi, what if you don't have a lot of time to commit to those dance clubs? Di ba? So, di ba? Andiyan yung transition. Ganda na email na to Saka to actually. Do you know what is difficult in ballroom dancing? Transition, tapos ito na yung offer ito na yung pain, di ba? Ayan, nalalagay mo yung mga pains nila, pain points. It's finding the right dance studio that will help you become a better dancer. Tapos, yes, ito na yung mind reading This is what I love sa mga sinusulat ko. Yung parang alam ko yung nasa isip nung reader. There are private dance clubs that will be near your area. However, bali di ba? Tapos, okay, ito na siya. What if So, ngayon, transition mo na ulit sa offer mo. Let's say hanggang it's difficult, right? Hindi, gamit ko na yung difficult Ano bang other words for difficult? Difficult Antonym. Hindi. Bakit Antonym? Sino yun? Ito na lang, strenuous. Or hindi. Hard na lang. Pwede naman hard. It's hard, right? It's hard, right? It's hard, right? Tapos, lagyan natin ng ano na. Hindi. Dapat to hindi offer. Lagyan natin ng pain. Diba? Or problem. Kasi usually, di ba sa copywriting may problem. Problem, agitate. Diba? So, gawin lang natin siyang problem. Tapos, body, problem, tapos, ayun na, offer mo na. Offer. It's hard, right? But what if I tell you that you won't have to worry about any of this? That there is
that there is a way for you to learn ballroom dancing. That there's a way for you to learn ballroom dancing anytime, anywhere. Diba? So, dito, anytime, anywhere, na-address na nila yung ano eh, totong commitment. Tapos kung ano, kung walang dance club sa ano sa area nila. Tapos at the cost of pwede tayong mag ano, magkano nga to? 59, magkano yan? 34.99 a month. Okay, ano bang magandang analogy dito? So, products, world products that are around $34 lang. Tignan natin. Hindi, bakit yan? Tignan natin. Images. Or shopping. Ito. Halimbawa. Ano ba maganda analogy? Battery. Bakit laruan? Diba? So, parang gusto ko kasing gawin ay maglagay na ng analogy. Halimbawa na lang, let's say, hindi. Alam ko na. Anywhere. There's a way for you to learn ballroom dancing anytime, anywhere. At a fraction of the cost. At a fraction of the cost of being a dance club member. Diba? So, kung let's say yung mga dance club, let's say $200 para maging member ka. Ito, ano lang, $34.99 a month. Diba? So, ayan. Ayan na yung ano mo, offer mo. Diba? Problem. Tapos offer. Diba? Huwag nyo kakalimutan lagi maglagay ng transition. So, ayan na yung offer mo. Diba? Tapos, eto na to. Actually, pwede nyo lang ilagay ng CTA ito eh. CTA, call to action. Wait lang. Lumalabas na game na ano sa akin. So, ayan. Lagay mo lang dito na if you want to find out about it, click here to become a member. Click here to check it out and become a member. O, diba? Tapos, wala natin to. Click natin to. Diba? Let's say ito yung sales page. Ayan. O, diba? Ayan. Ayan na. Tapos, benta nyo lang yung ano. Ayan. Gawin yung laki. Pwede yung lakihan. Pwede yung gawin 14. O, diba? Tapos, pwede nyo ngayon ano. Actually, pwede na to eh. I-ano mo na to. I-end mo na to eh. Will be happy if you join us. Sincerely. Diba? Kaya. O, diba? Okay siya. Wait lang. O, ayan. Okay na siya actually. Diba? Kompleto na yung ano, yung email mo. So, ganyan ako usually magsulat eh. Simple lang. So, recap lang natin. Diba? So, lagyan mo ng subject line. Formula mo is self-interest plus curiosity. Tapos, asan na yung sumunod? Opening line, ayan. Kailangan yung opening line mo, tsaka subject line mo, related. Tapos, lalagyan mo siya ng body. So, either magti-teach ka or mag-entertain ka. Tapos, lalagyan mo siya ng ano, ng problem. Diba? So, ayan yung mga problem, diba? O. Tapos, lagay mo yung, ano na, offer mo na. Diba? Ngayon, kung offer mo, pwede mong habaan, pwede mong dagdagan. Diba? Yan, ganyan lang siya kasimple, diba? Ngayon, tingnan natin kung ano yung itsura niya kapag nilagay na natin sa isang document. Ano to? Sample email for dance vision. Ayan.
Asan na yan? So, ayan yung subject line natin. Subject line. Okay. How do this opening line? Hey Ryan. Diba? Did you know that famous dance is true? It's called the Travolta Tango. Tapos, ay hindi. Lagyan natin ito na transition din. Let me share. Let me share this story. Diba? Yan lang. So, it's called the Travolta. It's true, it's called the Travolta. Let me share this story. When I was watching his famous movie, it's about to end. Tapos, here's how John Travolta did it. Diba? Step 1. Diba? Step 1, basic, yan. Tapos, problem. But, ayan. Tapos, ito na yung problem niya. But do you know what is difficult in ballroom dancing? It's finding the right dance studio that will help you become a better dancer. Tapos ito, mind reading. Diba? Ito na yung, dito na pumapasok yung mga research niya. There are private dance clubs that could be near your area. However, what if those dance clubs, yung mga problems nila, diba? Tapos, ayun na yung offer mo. But what if I tell you that you don't have to worry about any of this, that there's a way for you to learn ballroom dancing anytime, anywhere, at a fraction of a cost, being a dance club member. Tapos, if you wanna find out about it, diba? Oh, di ba? Tapos, okay yung email eh. Ayan, di ba? Hindi siya hindi siya pangit, di ba? It's good for tawag dito. It's good for a first email na ba't talagyan ko ng editor? Viewer lang. Ayan. So, maganda siya for for a new email na hindi ko alam yung market, di ba? So, ayan, kita nyo, ganyan lang ako mag-research eh. Hindi ako nagre-research na sobrang tindi. Kasi, well, ewan ko, tamad ako masyado sa research, di ba? Di ba? Ayan, ganyan lang. Ganyan lang siya ganyan lang. May isa ka ng email. Di ba? May call to action pa, may kompleto pa. Ngayon, kung gusto mo lagyan ng PS, bahala ka na. Ang PS naman, PS, marami kang pwedeng ilagay dito. Pwede kang maglagay ng testimonial. Pwede kang maglagay ng another CTA 2. Diba? Or kung ano lang yung gusto mong sabihin. Let's say, pwede mong sabihin na if you have doubts, let me know. If you have questions, ganyan. Pwede mong ilagay nun. Ganun lang. Diba? So, ayan. Nakagawa ko ng isang email. Diba? Siguro, ano pa ba madadagdag ko dito? Konting na lang siguro, explanation. Tong ganitong klaseng email, pumapasok dito yung yung mind reading, tsaka yung yung being relativity sa kausap mo. Sa kasi, sa copywriting, marami kasing ways para makapag-persuade eh. Pero yung dalawa sa sa madalas kong ginagamit sa mga emails ko, yun nga, yung yung mind reading tsaka yung pagiging relate. Meaning ng pagiging relate, yung reader nakaka-relate siya sa sa sinasabi mo. Dito kasi pumapasok yung yung story tsaka yung teaching, 'di ba? Ayan halimbawa sa story, ano bang pwedeng makarelate sa sa akin dito? Si John Travolta, 'di ba? Pwedeng yung kausap ko fan din ni John Travolta, pwedeng pinapanood din siya ni John Travolta. Kung hindi man, pwede siyang nanonood ng mga movies na about dancing. 'Di ba? So, yan yung mga relate eh. Diyan pag nakaka-relate yung reader mo sa sa sinulat mo, mas mas gumagaan yung loob niya sa iyo. 'Di ba? Kahit sa naman, kahit in real life, like halimbawa ako, mahilig ako sa gaming. Relate ako sa mga mga gamers, 'di ba? So mas magaan yung loob ko sa kanila kumpara sa mga, let's say Let's say ayaw mo sa mga gaming. Let's say para sa iyo yung gaming kasumpa-sumpa.
O di, hindi tayo magkakasundo, di ba? So, ganun yun na eh. Ganun yung, ganun yung pagiging relate sa isa't isa. Tapos, yung mind reading naman, eto, asa na yun? Problem. And di ba, what if those dance clubs are expensive? Di ba? Ibig sabihin, ito na yung nasa isip niya eh. Ito yung mga problema ng mga possible problems na nasa isip ng reader mo. Which is, saan na natin ako? Sa pagre-research. Di ba? Saan natin ako? Nakuha natin dito. Di ba? Best value. Di ba? Actually, yung word nga na best value, pwede mo rin ilagay dito eh, di ba? Yun yung yun yung yun yung mind reading. Use their own words. Ika nga. Di ba? So, again, ganyan yung yan yung science sa likod ng pagsusulat ko as an email copywriter. Di ba? Hindi siya masyadong matinding research, hindi siya masyadong matinding pagsusulat. Ang usually nga tumatagal lang ako isa subject line eh. Pero pag pagsulatan na dito, di ba? Pwede mo pa nga pasulat na lang kay ChatGPT yan. Para mas mabilis, di ba? Pero ako trinay ko lang talaga siya isulat as hindi ChatGPT. So, yun lang. So, hopefully may natutunan kayo sa dito sa mga kabalbalan ko ngayon. And I hope na mag-ingat kayo. Medyo natagalan pala tong pagsusulat na to. Pero yun nga, hopefully may natutunan kayo. Hindi lang naman ganito yung way ng pagsusulat. Pero maganda tong pag-aralan kung kung nagsisimula ka. Kasi ang daming di ba? Ang daming formula, ang daming frameworks. Kaya yung mga beginners litong-lito kung paano magsulat, 'di ba? Pero ito simple lang siya, 'di ba? Lagyan mo ng title, subject line or title, opening line, tapos magkwento ka or magturo ka, tapos lagyan mo lang yung problem. Tapos ka na, 'di ba? Mag-offer mo na kung ano yung offer mo. Tsaka hindi lang to pang emails Tong gantong format, pwede mo magawa to sa ibang way ng pagsusulat, social media copywriting. Actually, sa social media ginagamit ko rin to eh. Pero hindi ko na namamalayan na ganito ako magsulat. Kumbaga natural na siyang sa akin. Asan yung last post ko kay about bubbly, asan na yun? Bubbly. Hindi YT. Ito. Diba? Tingnan yung promise ko. Yung title ko. The only copywriter I aspire to become is Bubbly, Robert Lee. So, ayun na kagad yung promise ko. Tapos ito yung teach or story. If you don't know him, he's one of the best copywriters in the world. He has more than 100 books published, not to mention the courses. But look at how he writes his email with an affiliated offer. Clean, deep, and warm. Diba? Ayan na. Tapos, konting transition. Don't get me wrong. I love reading the emails of many, but his writing style resonates to me the most. Diba? Tapos, ayun na yung offer or teach. Teach. Ayun na yung offer or, diba? Hindi na ako naglagay ng call to action kasi wala naman akong binibenta dito. Ayun na yung offer mo, ending. So, if you're having a hard time on how to write a copy, get inspiration from this. Actually, may call to action pala ako. Ayan, get this inspiration lang. Get inspiration pala. Diba? So, ayan, ganyan lang ako magsulat. Diba? Mas maikli pa nga eh. Wala na nga ako nilagay-lagay na problem dito eh. Diba? Pero ito, for the sake na, diba, makakabenta ka, kailangan talaga dun lagi yung problem. Diba? Kahit di ka na mag-agitate. Diba? Siyempre, kung gusto mo mas emotional, yan, i-agitate mo. So, yun lang. Yun lang guys. So, ayan. Thank you sa panonood. Ingat kayo lagi diyan. And sobrang thank you sa pag-support. Itong video na to, syempre free niyo naman makukuha to. Pero i-include ko rin to dun sa paid course na i-release ko na. Malapit ko na siyang i-launch. Tonto ako. Yun lang. Bye-bye. See you.